Okay. Umulan kasi kaninang umaga. So, ginawa natin, nung nakita natin na nag-okay yung weather after lunch, nag-Mount Faber tayo, and then, basically, nag-10 climbs tayo. Just to ensure na hindi masayang yung Saturday natin. And then, at the same time, it's also a good time na i-testing natin yung Insta360 na Ultra, which is this. Basically, it's the 4K camera na bago release ng Insta360. Ganito yung plano natin. Ang game plan natin is climb tayo ng 10 times sa Mount Faber just to revisit the basics of climbing para makapag-focus tayo ulit sa torque, sa core, and etc. etc. And then, if papala rin tayo, Mark will probably join us, and then meet ko na lang siya sa Mount Faber. Basically, si Mark is nag-transition siya so from mini velo to road bike, and first time niya nga akitin yung Mount Faber more than 5 times. Kaya sasamahan na rin natin ng training kay Mark so that I can help him to better appreciate how to climb efficiently by activating the muscles na meron tayo, and basically using the core, posture, and the right muscles to climb Mount Faber more than 5 times. Drafting tayo doon sa Grab delivery para walang effort. Okay, drafting tayo sa kanya. Sayang, lumigo. Okay, so before natin start, pag gagamitin nyo yung Go Ultra, yung level ng camera dapat nandyan siya para hindi putol yung katawan ng mga biker sa harapan nyo. So pag binaba nyo ng konti yan, medyo putol sila eh. So ito yung sweet spot nya. Okay. Climb 1. Actually, technically, climb 2 to kasi galing tayo lower delta. Pero dito tayo sa Pender Road, climb 1. Yung part na to, ito yung 7% eh, yung Seiko. Papunta siya sa first recovery. Medyo, dun sa first part ng Faber, yun yung medyo masakit. Mahaba kasi. Finally, tapos na yung construction doon. Mula yata pandemic, ginagawa yung hill na yon. Siguro ginawa nilang view deck. Approach na tayo sa next climb. Ito yung part ng Faber na nasa 11, 12 or 13 grade. Basically connected siya sa Henderson Waves. 15, 14, 13. Okay, yun na yung steep nun eh. So basically 10 times natin dadaanan yan. Itong portion na to, ito yung mga final bend niya. I think 3 to, 4. So ito yung una. Naglalaro siya ng mga 5% grade, and then mag-i-stabilize siya ulit. Tapos ayun yung next bend. So depende sa climbing technique mo, pwede mong kunin doon, pwede mong kunin dito. Kung doon tayo sa right side kanina, mas stiff yun, and then pag pinagmasdan mo yung left, mas stiff din yan. Dito tayo kasi 10 climbs tayo eh. So basically pangalawa, ayun yung pangatlo. Sa pangatlo, pakita ko sa inyo yung steeper side niya. Ito yung mas okay na side. Ito yung maikli pero mataas siya. Ito siya. Kita niya? Maikli lang pero mas stiff siya. Nasa mga 6% yon. Yung Seiko. Tapos mag-stabilize konti dito.
for recovery. Ayun yung final climb, yung pang-apat. So slide back ka dito para ma-relax mo ulit yung legs. And then, pag na-feel mo yung bite ng climb, engage mo ulit yung hamstring. So ito na siya. Basically yung hand positioning sa manubela, importante yan. Kasi yung grip mo sa handlebar defines the output ng torque mo and core. Yun yung pang-apat. Yung final bend is yun. Ito yung mataas niya eh. So tapos ka na. First round done. Okay, mukhang dumating na si Mark. Punta natin. Naka-cycling kit si Mark kung aakit to. Okay. Saya ka na naman ha? Ha? Saya ka na naman. Okay. Tinidor para sa natin. 6 climb na yan to eh. Pangalo na sa'yo? Pangatlo. Just like that. Anong oras na? 3:26. 3:26. Ganito ka-addict sa Singapore. Alas stress. Nagbabike. Hindi lang basta climb eh. 10 climb eh. Kape muna tayo sa Chiclo. Ang yung mga bike. And may mga siraulong kamukha namin nang makakit ng tanghali. Okay, third climb. Kasama natin si Mark. Dahil nandyan siya, gawin nating 20 climbs today. Hindi siya pwedeng tumigil hanggang di siya sumusuka. Sige. Slide back, hamstring, calves. Yan, drop heels ka lang. Diretso mo lang yung elbow mo para wag mong buhatan yung likod mo. Sasabihin ko sa'yo pagka mag-move forward ka sa saddle ha. Pag sinabi ko move forward sa saddle, mag top of the hoods ka para ma-generate mo yung torque mo tsaka yung core. Nakatingin sa'yo yung babae. Sabi niya tayo na he looks hot. Next time na, wag mo na ako hintayin. Pag nakita mo na yung poste, move forward, tip of the hoods, pull back, and then core, hamstring. Pull back? Move forward? Pull back mo yung sa hoods mo para ma-generate mo yung torque. Pag kasi pinull back mo siya, makakapag-generate ka ng core eh. Mas ma-engage mo yung core power mo, di ba? Di ba? Tapos, ang gagawin mo niyan while the right side is scraping, yung left side mo, tulungan niya yung nagpo-push down siya. So, mas gagaan siya nun. Ito yung 7% eh. Pero mabilis lang yan. Ang gawin mo, i-hold mo yung position na yan hanggang doon sa recovery ha. Para kahit wala ako, kung gusto mo mag 10 climbs dito, alam mo yung pattern. So pagdating dito, ano lang tayo, recover lang. Para ma-recover mo yung muscles mo sa legs. Okay, 5th climb. This time si Mark yung sa una. So siya naman yung magdi-dictate ng pace namin. Hindi pa yung bungangan nyo. Approaching the 7%, tip of the saddle ka lang dyan. Yan. Pansin mo pag nag-tip of the saddle ka, ano siya, immediate torque. Testingin tayo ni Mark. Basically yung camera nasa, ano niya, ang tawag dyan? Biceps. Para tingnan natin kung sasabayan niya ako kung marirecord ko yung sarili ko while climbing habang nandun yung camera niya. Te estoy buscando, pero no te encuentro. Dime dónde estás. Sabes que yo llego y yo llego. No importa que tenga que caminar. Nasa final climb tayo. Papakita ko sa inyo yung typical na standing climb. Kasi normally, yung iba ginagawa nila ganito.
Ganyan. Di ba? So pag nag-standing climb ka, yung inner thigh mo dapat dumidikit sa upuan. Ganito. Tapos pull back ka lang sa manubela. Alternate left right. Okay? So instead na doing this, you do this. Tapos yung inner thigh mo tumatama dapat sa stick ng saddle. Y yo llego, no importa que tenga que caminar entre fuego, ya te están marcando tu mamá. Estamos juntando las almas a la mamá. Out, inner. Out, inner. Dapat galing ka sa labas, Mark. Okay, approaching tayo sa 8. Sige, push ka lang dyan, Mark. Try mong i-push. Scrape tapos push down. Tansyahin mo yung liko kung may sasakyan, ha. Pag wala, batakin mo dyan. Okay, batak. Clear. Ayos. Okay. Pababa na tayo. Tapos papakita ko paano mag-cornering si Mark. Outer lane, Mark. Left. Sige, outer lane. Tapos outer, inner. Inner. Tapos maintain that line. Maintain that line. Go to the right lang. Go to the right. Yan. Maintain the line. Hindi, stay ka sa right. Stay ka sa right. Yan. Pag nakita mo yung kalsada pa left, dapat nasa right ka. Right, 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 right. Right side ka, right side. Yan. O, tapos pasok mo dyan. Inner lane. Stay sa left. Tapos inner lane. Stay sa right. Right. Tapos inner lane. Inner lane, yan. Basically para hindi ka overshoot. Approaching yung final climb. Henderson. So, ito na yung 10 or 11 time natin dadaanan tong 13% na ito. Basically, alam mo na ang biker, pag nasa harapan mo, nag-engage ng core, is at 13% makikita mo yung hips niya stable. Hindi mo siya makikita ang shaky. Hey! Kasi, gumagamit siya ng hamstring, tsaka core niya, tsaka yung calves. Hindi siya nagpo-push down. Kaya yung body movement niya is minimal. Saka galing yun. Hindi nakita kami. Naka-small ring siya. Mabagal yung climb niya eh. Naka-small ring yan. Pero actually mahirap yan yung climbing na nakatayo. Okay. Climb ulit. Okay, climb ulit. Nice. Galing, Mark. I like it. Okay, approaching the final climb. Dito tayo maghihiwalay.
Iiyak ka, Mark, pag naghiwalay tayo, hindi? Hindi. Sulat kami dala. Yung nilinyahan mo, Mark, mas mataas eh, kaysa sa right. Itong left, mas mataas to eh. Alin na lang? Di ba na-feel mo, nandito tayo sa left, medyo mas may bite siya. Oo. Mas mataas yung left sa right eh. Okay, approaching the final one. This is 10, 11, probably 8 na kay Mark. Push. Okay, let's push. Nice. Good. Two hours and 46, 38 kilometers. Tapos na tayo. Okay, so after 2 hours and 40, roughly 3 hours, from 100%, both the cube and the base is 41% yung cube, 10% sa base. So basically, nakapag-record tayo ng full vlog, 10 climbs sa Mount Faber, and meron pa tayo natitirang battery.